God is able. From disability to possibility. Mga kagapay, magandang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo at welcome po sa palatuntunan God is able. Talaga nga pong mabuti at marami hong ginagawa pa ang ating Diyos. Binabati po natin lahat ang nasa FEBC Radio TV at mga nasa Facebook. Mag-hello, mag-komento, magpadala rin ng inyo pong mga pagbati at mga response sa napakaganda kong kwentuhan natin ngayong araw po na to. Siyempre, binabati natin ang mga manonood natin sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV, sa ating partner television channel sa cable, channel 185 GCTV, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. Maaari din po kayo mag-message sa amin sa ating smart number 0999-223-5675, sa Globe number natin 0916-296-6620, at pwede rin tumawag sa 8654-3322, local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, at ang God is Able ay narito po para akapin ang mga kaagapay ho nating apektado ng kapansanan or disability. If you are someone who is directly affected by disability, or tulad ng mga makakapanayam natin today, you are affected as a family member, as a caregiver of someone with disability, then naniniwala po kami na meron pong Diyos na nakakakita po ng inyong kinaglalagyan, nakakadama ng inyong pinagdadaanan, at meron pong pagmamahal at mga mabubuting bagay, kahit kagalingan, panloob, panlabas, para ho sa mga minamahal ho niyang apektado ng kapansanan. Nawa hindi ho tayo manatili ho sa dilim ng ating sitwasyon, nawa tanggapin ho natin ang liwanag ng Panginoong Jesus. At dito po kami para ho maging kaagapay niyo po. At para sa mga kapatid natin sa Panginoong nakikinig nito at nais nyo makipag-partner sa God is Able, tuklasin natin, let us discover together how we can be instruments of God's loving embrace to persons affected by disability. Please send us a private message sa ating Facebook page. That's God is Able International Foundation. At isa ho sa mga programa ho ginagawa natin through our partners ay pamimigay ho ng mga quality assistive devices tulad ng wheelchairs, crutches, canes, at walkers. Yun nga po, you can avail of these things through a partnership with us in God is Able. Kung napapansin nyo mga kaagapay, the past weeks or the past salit-salit, alternating weeks, may mga pinifeature ho tayo po ng mga kapamilya na naging apektado ang kanilang mahal sa buhay ng kapansanan. May kapatid tayong nakausap. Naalala niyo po ba si attorney nung anak po ni Sister Malu Chongson Ortiz, na kapatid ho ni Clarissa. Ngayon po ay mga anak naman ho ng isa hong nagkaroon ng kapansanan. Muscular dystrophy ho ang naging kapansanan ng kanila ho mabuti at minahal ho na ama. Yung isa ho sa mga naging anak ho niya, kasama ho natin sa God is Able Sign Language Team. Isa siyang professional sign language translator. Siya po ay si Miss Edna Comia. At kasama po natin ang kanya pong ate, ang panganay po niyang kapatid. All the way po from Nueva Vizcaya. Isang mga lugar na gusto natin mabisita sa God is Able. Isa ho siyang pharmacist at sa katunayan, siya po ngayon ay actively pa running po the business operation dyan po sa kanyang botika, si Miss Elizabeth Ortiz. Magandang gabi ho at welcome sa God is Able. Thank you po. Ayan, thank you din po. Thank you. Alam niyo po, hindi ho madali ibuksan ang inyong karanasan, ang inyong buhay. Lalo na po napakahirap din ang inyong pinagdaanan. Parang hirap din minsan balik-balikan. Especially wala na po rito ang inyong minahal po na ama. Pero kaya salamat ho sa inyong pong willingness at love to share these things sa mga kagapay natin. We pray may encourage po sila. Muscular dystrophy ho ang naging kalagayan po ng inyong ama. Ate Elizabeth, ano po ba ang pagkaunawa ninyo sa muscular dystrophy at paano nito dinisable ang iyong minamahal na tatay? Actually, nung maliliit pa kami, hindi pa obvious yung kanyang kapansanan. Nung habang lumalaki na kami, nagiging nagiging progressive na yung kanyang muscular dystrophy. Unti-unti yun. From hindi na siya makalakad, pagkatapos, nakakalakad pa naman siya nung umpisa. May crutches siya. Tapos, nung nagpro-progress,
hanggang hindi na siya actually makalakad. Tapos, yung kamay niya, hindi na rin niya magamit. Pero nakakasulat siya nung umpisa. Later on, wala na. Hindi na niya ano yung kamay niya. Nung actually 8 kaming magkakapatid. Yung 4 na panganay, okay pa naman siya noon, nakakalakad pa siya. Yung 4 na bunso na, yun na ano na siya. Pero ano siya very yung ano niya, yung utak niya, very intelligent talaga. Hindi na afektuhan yung utak niya dun sa ano niya, sa body. Kami po yung 4 na bunso, kaya si Ate Beth nga yung sinabi nga po niya na experience pa niya na nakakalakad si Daddy nung kami na po 4 na yung last 4, yung baka ibig sabihin yung last 4 na po, kasama po ako dun sa last 4, hindi na po namin na-experience yung nakakalakad si Daddy. Kami po ay namulat na ganun na si Daddy, hindi na po siya naglalakad. Yun po. Opo. At nabanggit niyo po, Ate Edna, kanina ito ay progressive muscular dystrophy. May iba't ibang uri ba ng muscular dystrophy, or paano to nag-manifest itong progressive kind sa inyo pong tatay? Yes, tama. May iba't ibang, ako speaking as a physical therapist, may iba't ibang klase po talaga ang progressive muscular dystrophy. Meron pong mga muscular dystrophy na short lang ang lifespan, but praise God, yung kay Daddy po ay umabot po siya hanggang 69 years old. Siya po yung type ng muscular dystrophy na hindi po short yung lifespan. So, pero the same thing din po na progressive siya. So sabi nga ni Ate Beth kanina, slowly po siya na nagma-manifest, pero throughout the decades po until talaga nag-weaken na po yung mga muscles. Okay. So, salamat pala, Miss Edna, at napakilala mo ang sarili mo sa iyong physical therapy background. Quick question, curiosity lang, Ma'am Edna. Ang iyo po bang pagiging physical therapist ay may influence ba dito ang naging karanasan mo sa iyong father? Very slight, very slight, kasi Daddy is very well taken care of. Actually, pag napansin nyo nga po doon sa aking mga text messages noon, hindi ko nga po nabanggit na parang taking care of Daddy. It's more on management talaga, because siya po talaga yung nag-take care sa amin. Yun, sabi nga ni Ate Beth kanina, 8 kaming magkakapatid. At sabi nga rin po ni Ate Beth kanina, hindi naapektuhan yung pag-iisip ni Daddy. And that actually enabled him to continue to earn, continue to work. Yan, siya po yung original na pharmacist. Ano po, siya po talaga yung pinalaki niya po kami through the botika, at talagang yun nga, siya po yung nag-take care sa amin talaga, no? Yun he sent us to school, all the 8 of us. Yung iba nga po sa amin double degree pa, yung iba po sa amin lawyers, yung ayun. So talagang ganun po yung hindi po naging may limitations, yes. May limitations, but then hindi po niya yun finokus, siguro I believe dahil po sa kagustuhan niya syempre pong mag-provide sa family. Okay. Nakakatuwa po yun, Ate Beth at Edna, na your father po, kita-kita pala natin sa umpisa ng usapan natin, na-overcome niya. Hindi naman mawawala palagi ang kapansanan, pero hindi to dahilan para hindi tayo magpatuloy, mabuhay at maging pagpapala sa ating mga minamahal. Napakagandang living proof, or rather, living testimony rather, ang kanila pong ama, na kahit po siya po ay talagang inunti-unti ho ng muscular dystrophy, ay napaaral ho niya, sabi nga ni Ma'am Edna, double degree pa. Sa tulong na rin po ng provision ni Lord ng botika, ang silang magkakapatid. Curious po ako, gaano kabilis ho ito nag-progress until po siya po ay pumanaw na po? How many years did it take until he went away nung 69? Actually, 90, ganito. Nag-aral siya medicine. Nasa third year proper na siya. Third year proper, nung nalaman niya na may muscular dystrophy siya. So, hindi na siya makakapag-proceed na yung mga
yung mga mag-duty-duty ng gabi, yung mga nalaman niya na hindi na niya kayang ipagpatuloy yung nasa third year proper na siya ng medicine noon. So, ang ginawa niya, nag-pharmacy na lang siya. Nag-pharmacy siya para kahit hindi na siya gumalaw-galaw, mayroon siyang trabaho. At mabubuhay niya kami. Imagine mo, third year proper na siya noon, nung nalaman niya na may dysfunctional dystrophy siya. At ito pong kanyang dystrophy ho, para sa kaalaman din ng mga nakikinig natin ho na hindi familiar, saan ho ba nanggagaling ito at biglaang dumarating po, lumalabas po? Ano? Parang po yan, hereditary. Hereditary po ang ang pagkakamulat namin is hereditary yun. Kasi may mga relatives, yung kapatid niya, actually meron din. At saka some relatives dito, meron din silang muscular dystrophy. So Yes. ito'y bagay na parang, yes, we said. Yes, tama po yun, no? Genes po siya talaga ang progressive muscular dystrophy. Genital po siya. So, ito ba sa mga usapan yung Ate Beth at nung father mo, especially nung may kapasidad pa siya makipag-usap, ito ba yung bagay na in-anticipate niya, pinaghandaan niya ba to, o may inkling ba siya na mangyayari rin sa kanya to, knowing na yung mga kamag-anak niya nagkaroon din? Oo, actually pinaghandaan niya talaga yan. Alam mo, while working, talagang sabi niya, mag-iipon ako dahil alam niya na talagang there will come a time na manghihina siya ng manghihina. Kaya habang kaya niya, ay talagang nagtrabaho siya. At nung third year siya sa pag-aaral niya ng medisina, ano yung mga naging early symptoms? Ano yung mga una niyang napansin na meron na ho siyang muscular dystrophy? Sumasakit yung paa niya, nagiging numb na yung paa niya. Talagang hindi na niya kayang bigla-biglang tumayo, ganun. Ang kwento rin po ni Mami po ay yung madali po siyang mag-fall. Yung natatapilok. Yan, yung talaga yung alam na niyang, there is something wrong na. Yun. And yung sabi nga ni Ate Beth kanina, yung talagang nag-work si Daddy. Actually po, ang pinaka, one of the things na natatandaan ko po kay Daddy, kasi dati naman po, hindi naman po uso yung digital inventory, ano po. Pero so siya po, yung inventory niya, nasa utak niya. So talagang namangha po talaga ako one time na may bumibili ng isang gabot na medyo expensive yon. So ang stock ni Daddy is few lang, siguro mga 5 tableta nga lang yun eh. Ang pinurchase niya, no? Pero nung bumili yung yung customer na yon, alam niya na throughout the year, pero yung mga takbo nung butika, alam niya may natitira pang 3. Yung ganun po. So ganun po talaga. Talagang shinarpen po niya rin talaga, in-exercise din po niya talaga yung kung ano ang strength niya. And alam niya ang strength niya is yung sa pag-iisip nga. So he did not stop reading, he did not stop, yung nag-chess po yun. Talagang talagang yun yung isang mind exercise niya. And so kung whatever strength na meron siya, yun talaga ang pinagtibay niya at hindi po niya finocus kung ano man ang weakness meron siya. Isa akong mahalaga na napupulot mula sa sharing ni Ate Beth at ni Ate Ed na yung kapansanan, hindi yun ang buong pagkatao mo. Sabi ni Ate Beth, napakatalino ng kanilang tatay, pinapatunay ni Ma'am Edna sa kanya rin pong recollection ang mga giftedness sa pag-iisip, sa lohika, yun nga po sa larangan ng siyensya ng kanila pong tatay ho na minahal. Mga kaagapay po, pag nakita ho natin yung mga minamahal nating may kapansanan, wag natin isipin na sila ay equal sa kanilang disability o therefore may disability sila, eto na lang sila. Kasi maapektuhan ho ang ating pag-aaruga ho sa kanila eh. Nakabatay ho yan sa ating pagtingin sa kanila, yung ating relationship sa kanila. Pero kung makita mo silang ganap na tao, gawa sa imahe ng Diyos, may mga angking giftedness tulad ng tatay po nila, napakatalino po, napakagaling ho sa siyensya, sa lohika. I'm sure may mga talento rin po. Kahit po sabihin nyo may Down syndrome o cerebral palsy po, yung mula pagkabata po nandyan na. Pero makikita nyo may mga kakayanan, may mga
giftedness, and of course meron pong gawa at presensya ang Diyos na dapat natin i-treasure, i-value sa mga minamahal nating mga kaagapay na may kapansanan. Curious ako sa puso, sa karakter ng inyong father, because nabanggit nyo pinaghandaan niya tong karanasan na to, tinaguyod niya yung pamilya. Naging madali ba sa kanya tanggapin yung kanyang muscular dystrophy kahit na na-anticipate na niya at pinagandaan niya? Nung nagsisimula na at lumalala na yung dystrophy niya, ano yung pagkaalala niyo sa kanyang attitude towards disability niya? Malakas ang loob ni Daddy. Kasi talaga yung ang inaalala niya, yung mga anak niya, yung sakaling maiwan niya yung mga anak niya, paano? Ang dami-dami namin, 8 kami. Yun talagang pinag-aano niya. Yun ang pinaghahandaan niya palagi, yung kami, ang importante sa kanya mapag-aral niya kami. Yun lang iniisip niya. Kayo po, Ate Edna. Oo, actually po hindi lang po yun ang inisip ni Daddy. At considered ko nga siya as visionary kasi alam niyo po ba na even yung retirement years ni Mami, sabihin ko na lang po si Mami kasi talagang even before alam po nila, alam mo yung parang alam nila na mas mauuna si Daddy eh. So kahit po si Mami, yung retirement years ni Mami taken care of. Kaya ngayon si Mami kahit mag-isa po siya, ayan, si Ate Beth alam po niya yan na hindi po siya pinabayaan ni Daddy. May plano po si Daddy for Mami pagdating ng katandaan ni Mami. So ganun po siya. Saludo po. Actually, at yes po, Mami Beth. 82 years old na ang mother ko actually. Sana ho napapanood niyo itong usapan po natin. Pagbati po kay Mami. Ano po pangalan ni Mami? Perla. Wow. Shine on, shine forth. Perla. Yeah. Perlas ng buhay. Siya actually ang nag-alaga kay Daddy. As in, siya ang nag-alaga kay Daddy. Yeah. Oo, talagang I can attest to that. Talagang hindi mo mapapalayo si Mami ng 5 minutes away from Daddy. Yun. Talagang grabe yung commitment ni Mami, grabe yung submissiveness na yan. Talagang wow, saludo po talaga ako kay Mami. And of course, yun po ay na-influence din po kami doon. Kaya talagang sabi ko nga if not for Mami din, talagang naging success story din si Daddy and of course sa amin din mga magkakapatid. Litaw ho yung role pa rin ng pagiging husband and wife kahit sa kabila ng kapansanan, mga kagapay. Kasi baka iniisip natin, tinitibag na yung marriage at family life natin ng kapansanan. Tignan niyo po yung kwento po ng mga magulang po nila. Si Daddy, si husband bilang mabuting provider, talagang inisip, pinagandaan niya kahit po yung years na wala na ho siya. Kaya up to this point, talaga nakikinabang pa ho sila sa provision ng Diyos, galing sa Diyos Ama natin, na dumaan po sa kamay ni Daddy. At si Mami naman, the wife as the nourishment of the family. Ang tagapag-alaga ng pamilya po. Many years, I know. Papahinggan natin maya-maya. Talaga huminahal, pinagtsagaan, inarugaho ni Mami ang kanya pong asawa po. So si Mami Perla po, makwento niyo po paano ho niya inalagaan ang inyo pong daddy sa journey po na to? Actually si Mami, kasama na ni Daddy dito sa butika. Since 1965 sila nag-umpisa dito sa butika eh. Kasama na niya. Silang dalawa ang nag-manage at nag-ano dito sa butika. Sa gabi, hindi mo sila mapaghihiwalay. Talagang magkasama sila. Dahil kailangan talaga ng pag-aalaga ng Daddy. Actually, kaming mga anak niyang 8, hindi na kami hindi naman sa napabayaan niya kami, kaya lang lumaki na kami sa ibang mga tao dahil kay Daddy. Si Daddy talaga ang si Mami naka-focus kay Daddy. Yeah. Kayo po, Ate, ano mga recollections nyo kay Mami? Yeah, kung isipin po natin talaga yung naging treatment po ni Mami talaga kay Daddy is very focused. Hindi naman sa halimbawa dahil sa kasi pinag-aral kami sa Manila ng high school. So nung graduation, si Mami na lang ang nandito
nung graduation. Pero yung throughout the years po, hindi po siya talaga malimit na nandito kasi nakafocus siya kay daddy. And kaming mga anak po, we understand that. Totally understandable. Talagang actually saludo nga rin po kay mami dahil hindi naman po madali na parang yung sa kanya po, kung siguro sa ibang tao iisipin na parang nakatali, na nakakulong, ng ganun. Pero hindi, kay mami po talagang in all her heart talaga, gusto niya yung ginagawa niya, gusto niya nakasama niya si daddy, gusto niya na inaalagaan si daddy. So, kung minsan po ay yung may mga namimiss siyang parties, mga ganon, or gatherings, yon. Kasi kung hindi po kakasama si daddy, hindi na lang. Parang mga ganon po. Kitang-kita ko po yung puso ng pag-iibigan, pagmamahalan po ng inyong mga magulang. Yung sinabi ni Ma'am Edna kanina, ginusto ng inyo pong nanay na alagaan ng may kapansanan yung tatay. Napakahirap po itawid ho nung katotohanan yun. Nagustuhin mo, kahit ilang taon na lumipas, alagaan, mahalin ng iyong asawang may kapansanan. Kasi mahirap po para sa isang tagapangalaga ho yung mga unang taon pa lamang po. At lalo na po kapag nakikita mong lumalala yung sitwasyon at parang nawawalan ka na ng pag-asa or napapagod ka na. Pero si mami ho, punong-puno ng pagmamahal. Galing kay Lord yan. Galing kay Lord yan. At yung ganda po ng relationship po nila. And yung sinabi ni Ate Beth kanina na kinailangan ho ng mga tough decisions ni mami. Ano po, tulad ng pagpapalaki ng mga anak niya sa iba't ibang mga siguro kamag-anak, kung lumaki kayo sa presensya ng iba't ibang komunidad ninyo dahil kinailangan niya mag-focus sa pag-aalaga sa inyong tatay. Mahirap na desisyon yun para sa isang nanay. Pero talagang kailangan mo i-surrender kay God at kailangan mo talagang bigyan ng prioridad ang mister mo sa hirap at ginhawa, mga sinumpaan natin sa ating kasal. So kayo po mga anak, kayo magkakapatid, ano ang dating o tanggap ninyo sa mga nangyayari? Kasi parang pag nakikita niyo yung daddy niyo, of course, si Edna, ibang kanya kung pagkamulat kasi siya, may dystrophy na si father. Si Ate Beth, parang may progression siyang nakita po. So, paano nyo tinanggap yung sitwasyon ng tatay nyo? At paano kayo nag-adjust magkakapatid? Nakita nyo yung nanay nyo, nagsakripisyo at nag-focus rin kay tatay. Lumaki na kasi kaming ganun, yung mga kapatid ko, lumaki na ganyan si daddy. Kaya, wala naman kaming magagawa kundi tanggapin. Talagang, inano lang namin siya. Inintindi na lang namin na ganun na ang sitwasyon. At yun din ang nag-ano sa amin para mag-aral mabuti. Kasi alam namin ang hirap ng daddy. Actually po, to build that up po, yung, ayan, naiiyak si Ate Beth, naiiyak tuloy din ako. Yung kasipagan po ni daddy, na in spite of yung situation niya, yung po talaga rin yung nag-push sa amin to work din po. Kasi parang kung siya nga po is ganun yung mga achievements niya, in spite yung sa physical disabilities niya, what more po sa amin na wala naman po kami nararamdaman or anything. Kaya talagang pursige din po. Yun po ang naging epekto doon sa amin. May magkaroon ba ng moment na kayo magkakapatid, nag-usap-usap kayo na ito magiging buhay natin, ito magiging kinabukasan natin, at nagkaroon ba kayo ng time na kinailangan yung pagbitingan, pag-usapan ng inyong pag-adjust, mga diskarte nyo sa inyong, kasi parang nakita nyo, nakatumodo na talaga sa daddy nyo ang inyong nanay, parang silang dalawa talaga ang nakaranas so nito first hand. So, paano nyo pinalakas ang bawat isa? Paano nyo in-encourage ang bawat isa? Ang naalala ko lang, ay talagang nagpursige kaming mag-aral dahil kay daddy. Dahil na alam namin ang hirap niya, kaya magsubalit ang ano lang namin sa kanya. Kasi yun talagang gusto niya, talagang mag-aral po kami. Sa amin po magkakapatid din, parang hindi po naging talagang big issue yung sitwasyon ni daddy kasi sa kanya po talagang kumbaga ba ayaw po niyang i-focus doon po talaga yung sitwasyon namin. So talaga ang naging diskarte po niya is ni focus po niya, dinala po niya yung focus doon po kung ano po talaga ang magagawa, hindi po yung kung ano ang mga weaknesses, ganun po. So hindi po talaga nagkaroon ng parang discussion among ourselves. Wala po. Kumbaga ba po ay kung
kung ano po ang kailangang gawin, so be it. Pero hindi po talaga anong gagawin natin kung totally ganito na si Daddy. Kasi alam po namin na, yun nga sabi ko nga, siya yung nag-take care sa amin. He took care of us. Ganun po yung nangyari ano po. So among ourselves ay parang yun sabi ko nga ako, hindi ko po, lumaki po ako na hindi ko alam na, hindi nakakalakad si Daddy. Akala ko all the while, normal lang yun. So if I may use that term, among a family. So doon na-realize ko na lang na, hindi pala, noong exposed lang po ako sa mga PWDs, na hindi po pala ganon yung sitwasyon dapat. Pero yung time po na noong kabataan ko pa yan kasi inabutan din po naman ako noong kabataan na wala pa pong consciousness about PWDs, mga ganyan po. Talagang na-experience din po namin yung difficulties ng mga PWDs when it comes to sa community, mga ganun po. Talagang sinabi mo, Edna, doon parang akala ninyo normal na sa tatay nyo yung ganong gawi niya, yung ganong hindi siya makalakad. Kasi hindi niya pinaramdam sa inyo na abnormal yun. Na pwede pala maging isang mabuting tatay kahit may kapansanan. At nakita nyo yun in particular, pareho kayo ni Ate Beth na sinisingle out nyo yung kanyang provision, yung pagpapaaral sa inyo, at I guess yung kanya ring leadership, yung kanyang naimpasa niya sa inyo, yung desire na meron sa kanya, kung di man siya, kung naapektuhan man yung pag-aaral niya noon ng medisina dahil sa kapansanan, ninais niya na kayo ay makapagtapos at tunay nga purihin ng Diyos dahil kayo po ay nakapagtapos at sabi nyo nga double degree pa ang iba. Isa pang blessing na nakita ko dito, posible para na magkaroon ng peace o kapayapaan sa pamilya sa kabila o sa gitna ng kapansanan. Kasi parang dating sa akin ng mga responses nyo, nandun yung pagtanggap eh. Hindi nga parang nag-struggle eh. Hindi parang sabi nyo, hindi na kayo kailangan mag-usap-usap na, ito gagawin natin na, ito buhay natin na, kawawa naman tayo. Walang ganun eh. Nagkaroon ng pagtanggap. Siguro dahil na rin sa kagaangan, I think epekto rin ng pagmamahala ng nanay at tatay ninyo mula sa kanila. So, matanong ko, ano sa patingin nyo ang mga pinaka-aral na napulot nyo sa daddy ninyo? Paano ho nag-iwan ng marka o legacy sa buhay ninyo ang daddy nyo? At sa tingin nyo, kung wala siyang kapansanan, tingin nyo ba may pagkakaiba ba yung kanyang buhay at ipapasa sa inyo? O mas gumanda ba? Mas pinagtibay ba ng Diyos dahil meron kayong pinagdaan ng ganito? Sa palagay ko, si Daddy kasi noong kalakasan pa niya, nako, playboy yan. Tawa nga kami ng tao pag nagkukwento si Mami. Sabi niya, ay nako, playboy ang Daddy nyo. Sabi niya, kung siguro pag walang kapansanan yan, ewan ko lang, sabi ni Mami. Mas marami pa puro siguro kaming kapatid. Pero si Daddy kasi, pinalaki niya kami na may unity sa pamilya. Yun ang unang ano niya. Kailangan, every Sunday, meron kaming dinner at least once a week. May kanya-kanya na kaming pamilya, pero at least once a week, that Sunday, magkakasama kami for lunch. Pinalaki niya kami na gusto niya yung close kami, ganun, parang hindi nag-aaway-away, walang gulo, ganun. Yun ang gusto niya palagi. So mula kay Ate Beth, napulot natin, binago talaga yung kalooban ng iyong tatay ng Diyos sa pamamagitan ng kapansanan. O yung kanyang pagiging kaliwat kanan, naging tuwid ang kanya kong pagtingin, lalo na po sa inyong nanay at sa pamilya. In fact, lalo na kayo naging united kayo. Dahil nakafocus siya sa inyo, lalo mas naging united ng family. Ikaw naman, Ate Edna, anong mga napulot mo po sa daddy mo and how do you think the disability experience affected your father? At yung kagaya nga nung nabanggit ko kanina, talaga yung kasipagan talagang yun talaga ang number one po talaga. And of course, yung pagpaplano, yan din po ay napaka-importanting characteristic ni Daddy. And of course, actually po, parang few months before po siya na lost,
talagang binilinan niya po kami, talagang pinatawag niya po kami na hospital, natatanda mo yun Ate Beth, no? Pinatawag niya kaming lahat, mga, hindi namin alam, huling halbili na pala niya, talagang binilinan niya kami, huwag kayong mag-aaway-away, kung may hiningi sa inyo yung kapatid nyo, at ibigay nyo, mga tipong mga ganun po. And ganun siya mag-isip. And kung I believe po kung sakasakaling hindi po ganun ang sitwasyon ni Daddy, palagay ko hindi rin po siya magiging, well, I really cannot tell, pero as it is po, talagang it's a perfect talaga pong binigay ng Diyos, eksaktong yung binigay ng Diyos sa amin. Napakaganda ho ng mga twists sa buhay kapag Diyos ang kumilo sa buhay natin. Ang muscular dystrophy ang ginagawa ho niya, from the term itself, po talaga pinaparalisa ka eh. Inaalis sa iyo yung kakayanan mo kumilos, mabuhay. Pero ang nadidinig ko sa inyo magkapatid, Ate Beth at ni Edna, lalong nabuhay ang tatay ninyo sa kabila ng kapansanan. Yeah. Buhay na buhay ang tatay niyo sa kabila ng kapansanan. Hindi siya tinalo, bagkus lalo siya pinalakas mula sa loob ng dystrophy niya. At siguro again, just drawing lang doon sa mga huling recollections nyo sa inyo, minahal na tatay. Bukod sa nagbilin siya sa inyo, nagbilin pala, tinulong kayo, binilinan kayo magtulong-tulong. Paano po ang mga huling sandali ho niya bago ho talaga ho siya umuwi sa piling ng Diyos? Ano po ang kanya na mga naging tugon nung nalaman na ho niya siya po ay bibitaw na po at magtatapos na po ang lahat? Ay, hanggang sa huli, ayaw niya. Ayaw pa niyang mamatay. Actually, talagang ayaw niya. Gusto niya, kahit ganyan siya, gusto niya nandito pa rin siya. Talagang lumaban siya. Pero talagang yung katawan niya, wala na. Kayo po, Ate Edna? Na-lost namin si Daddy, nasa Vizcaya siya, ako po nandito. So, very tragic if I may. Actually po kasi kamamatay lang po nung isang kapatid namin before nung namatay si Daddy. So we were just like recuperating, parang nagdadalamhati pa lang kami. Tapos dumating, tapos yun na, yung kay Daddy nga ay na-lost na rin siya. I believe na it's really God's time na rin noon na kunin na rin si Daddy dahil it was also devastating for him nung na-lost niya yung isang kapatid namin. Ang aming pong pakikiramay po sa inyo. Ngayon ko lang din nalaman na magkasunod po pala po na naway talaga po umuwi sa pag-akap ng Panginoon ng inyong mahal sa buhay. And he died 69 years old, tama po ba? Yes po, 69 po. 69 years old. And if I may, yes po. Yes po. And if I may add po, actually nabanggit po kasi kanina na genital nga po yung congenital nga po yung hereditary po yung sakit ni Daddy, which is very true. Ang sabi nga po ni Mami, pina-check niya po sa amin, kaming lahat, pina-check niya po kami kung may possibility nga na may ganon. And sad to say, ganun po talaga yung PMD, Progressive Muscular Dystrophy, na ang babae po ang carrier. At kami po, 5 po kaming babae, kami po ay mga carrier po talaga. And pero sa mga boys po namin, wala naman po sila. So ibig sabihin po, kung carrier po kami, ibig sabihin we can pass it on sa mga next generation namin, sa anak namin, po. Pero I would like to emphasize, let me take this opportunity po, na I believe po yung nangyari po ay may curse po doon eh. I don't know if how far I can share, no, pero nagpaalam naman po ako sa nanay ko. Yun. Ang si Daddy po kasi, ang nanay at tatay niya are mga first cousins. So, yun. So parang nagkaroon po doon ng purity of genes. At kaya po lahat po silang magkakapatid na lalaki, meron pong progressive muscular dystrophy. And yes, pwede po namin maipasa yon. Pero ngayon pa lang, dati nung tumanggap ako kay Lord, talagang binrake na namin yung curse na yon. Hindi na po mangyayari sa mga next generation namin.
Alamanin ho ng panalangin po namin po yun po ano, para po sa pamilya po ninyo, Ate Bet, Ate Edna, at sa lahat ng mga kaagapay ho natin na ilang henerasyon na po na nagpasa-pasa ho, especially kung yun ang nature ho ng disorder na ipapasa sa genes. Ano, pinagpe-pray ho natin ang dakilang awa ng Diyos na talagang putulin na po ang chain of suffering. Ano po, dahil nga po sa maaring mga nangyari sa nakaraan, ano po, at mga bagay na hindi natin mababago, pero sa kasalukuyan naniniwala tayong God is able, mababago ho niya yung kasalukuyan yung hinaharap ng pamilya. So we're one with you in praying that the Lord really delivers freedom, not just for the body but more importantly for the spirit, para po sa inyong pamilya at sa susunod na henerasyon. Actually, naisip ko nga, ano ba, knowing na na-anticipate to ng father ninyo, napagandaan kaya ninyo ito para sa mga anak ninyo, especially kung lalaki sila, knowing na carriers kayo. At I think you already partially answered that in your anticipation. Hindi nyo lang hinayaan na maging ganun lang. Talagang pinag-pray nyo na hindi na ito mangyari. And I'm sure pinagsisikapan nyo na hindi na ito mangyari sa susunod na henerasyon. Ito nangyari para naman matagal din at masaya at malusog din ang pagsasamahan nyo ng mga anak nyo at ng mga apo ninyo sa kalooban ng Diyos. Having mentioned po ang inyo pong mga extended families, meaning nagkaroon ng asawa, kayo, mga anak, uh, naabutan ba nila yung inyong father at paano nila, anong kanilang naging pagtingin knowing na may ganitong kapansanan ng inyong tatay? Um, yung sa batch na yung last four nga po, hindi na po nila nakita si daddy na nakakatayo. So nakilala po nung husband ko si daddy na gano'n na po siya. And parang hindi naman po, yung sabi ko nga, hindi naman parang not something different. Parang hindi po naging iba yung pagtrato. You know, just someone na magiging father-in-law ng aking asawa. Ganun lang po. Sa pamilya naman, Ate Bet, naging madali ho ang pagtanggap po ng inyo pong asawa at pamilya po sa inyo pong daddy? Actually, kahit ayaw naman nila tatanggapin. Pero yung mga anak ko is I have 4 kids. Buhay pa naman si daddy nung habang lumalaki sila. Nakita nila yung ni daddy. Naiintindihan naman. Siyempre, mga maliliit pa yan. Hindi pa nila masyadong naiintindihan. Pero accepted nila na ganun si daddy. At yung inyo pong komunidad, yung mga kasama sa trabaho, sa botika, sa profession, nakita ho nilang de-deteriorate na ang katawan at daddy nyo po, nagkaroon ho ba ng discouragement o naging tulay ba sila of encouragement sa pamilya nyo? Naging inspirasyon si daddy ha. Naging inspiration si daddy sa mga dahil tingnan mo yan, kahit ganyan yan, napag-aral niya lahat ng mga anak niya. Hindi nakapag-ipon siya. Actually, siya ang unang-unang butika dito sa Bambang. Wow. Sa inyo po ang unang butika sa Bambang, sa Nueva Vizcaya. Yes. Ano pangalan ng butika nyo po? Pa-i-plug na rin natin. Ibalgos. Ibalgos, Butika Bambang. Yung Ibalgos. Opo. Oo. Yung E kasi, lahat kami letter E ang umpisa ng pangalan. Ang daddy ko is Ernesto. Okay. Lahat kami E. From sa panganay hanggang sa bunso, E. E lahat kami. Si mami lang ang Perla. Wow. Isang perlas na napalibutan ng letter E. Nakakatuwa po at nakakatuwa po ito na inyong father po ay naging inspirasyon sa mga nakatrabaho at nakapaligid sa kanila na kung kaya, daddy. Ernesto po ba? Tama po ang pagkabanggit ko? Oo, Ernesto. Elizabeth, Edgardo, Evelyn, Edna, Elvira, Ernesto Jr., Elvira, Evangeline. At saka si Irvin. Isa-isa talaga. Baka makalimutan. Nakakatawa na pag naalala si Ernesto, hindi siya naalala dahil sa kapansanan niya, naalala yung mga nagawa ng Diyos sa buhay niya dahil na rin siya po ay nagkaroon ng kapansanan. Lalo po inangat ng Diyos talagang kumbaga sa John chapter 9, the works of glory of God will be demonstrated sa buhay ng isang tao may kapansanan. Yun ang mensahe natin sa usapin po na ito, mga hagapay. Hindi ho tayo po ang ating kapansanan. Hindi tayo magpapagapi.
tayo man o susunod na henerasyon, kung madagdag ko lang yung prayer ni Ate Edna, ay hindi magagapi ng kapansanan because God is able. Ikaw, Ate Edna, anong mga napulot mo mula sa mga nakasama ng iyong daddy, mga nakatrabaho niya? May mga time po na yung high school ako and grade school, pag pinapasyal po si daddy dito sa Manila, yung time na po yun, wala pa po actually mga law for or benefits for PWD. Hindi pa po aware actually ang community about it. So halimbawa po, papasyal kami isang malaking mall. Yun yung pinakamalaking mall nung end of 80s eh. Imagine po, naka-wheelchair po si daddy, pero ang gagamitin niya para makapunta ng second floor, ang gagamitin niya is service elevator. Kasi wala pa po noon yung mga tinatawag nating mga Magna Carta for PWDs or yung mga RA for PW. Wala pa pong mga ganon. Lumabas na lang po yun is 1992 na eh. Imagine mo yun. And so talagang yung mga tao na nakapaligid sa amin, yung iba po ay parang hindi po nila pagtitignan si daddy, parang yung iba siya. Halimbawa yung mga hindi po namin talaga kakilala, halimbawa pupunta siya dito sa Manila kasi syempre sa Vizcaya po parang kilala siya, so alam po yung kanyang buhay, so tanggap po nila eh. Pero pag pumunta po siya dito sa Manila, halimbawa pag ipapasyal namin siya halimbawa sa mall, iba po yung pagtingin ng mga tao sa kanya na bakit ganito, may naka-wheelchair dito sa mall, mga ganyan, paano to mag-move, parang ganoon, po. So ganun po yung nakita ko sa mga taong nakapaligid, po. Kaya nga na-experience din niya yung mga benefits nung nagkaroon na ng Magna Carta for PWDs. Talagang nung nagkaroon na ng law for rampa, nagkaroon na ng law for mga elevators, na-enjoy niya po yun, or yung mga priority parking para sa mga PWD. So yun po. Mahalaga na nabanggit niyo po yun kasi sa ating kinamulatan noon, ang expectation kapag may disabled, itago mo na lang sa bahay at alagaan mo na lang sa bahay. Kaya siguro binabanggit ni Edna. Yes po, Ate Beth. Oo. Actually, nung early years niya, hindi siya lumalabas kasi ayaw niya. Ayaw niya kasi hindi nga accessible, hindi siya accessible. Pero nung nag-aaral pa lang kami, hindi siya lumalabas. Basta trabaho lang siya ng trabaho. Pero nung nakatapos na kami, nako, pasyal na yan, pasyal. Nakakarating na siya ng Hong Kong, nakakarating na siya, nakakapag-travel na siya noon. Mayabang na siya nung napag-aral na niya kaming lahat. Meron nga pong time na isinakay pa namin yan sa bangka. Yung pumunta kami pumunta sa Bohol yata. Yung talaga sakay din siya. Oh. Yung nga lang po, dahil nga syempre, hindi naman po talaga magagawa ng rampa or something yun, buhat-buhat po siya. And talagang na siya, yung time na yon parang meron ng medyo self-awareness na rin po. Aware na rin yung mga tao, I should say, na about ang mga PWD. So parang hindi na rin siya. Parang yun na nga, proud na siya, mayabang na siya kung meron na siyang achievement po. So ganun po. Kaya nga lagi ko nga pong sinasabi na talagang yung mga organizations na may advocacy na kagaya ng ganito, talagang meron po talaga na-achieve kasi kagaya po nung kay Daddy, po yung mga nagawang bills, mga nagawang laws na nag-reach out para sa kanila. Siguro ang pinaka isa rin po sa magandang mangyayari is yung parang ma-normalize yung pagkakaroon ng PWD sa isang society. Kung baga ba po hindi lang naman actually mga wheelchair, kung baga nga ngayon parang normal na tignan yung wheelchair sa malls, pero siguro I hope na eventually rin po, hindi rin po sa mga naka-wheelchair ban, kahit po yung mga may mental illness, or may CP, merong yung iba pa pong mga autistic, yung mga ganun, na pagkasama sila sa mall, parang it's okay, hindi ba? Na normal na nandiyan sila, nakasama natin sila, ganun po.
Mahalaga yun po yung binabanggit nyo po yung keyword po ni Ate Beth kanina, yung access na banggit din ni Ate Edna, yung access na sinabatas po natin o nilalaman ng ating mga batas kasama ng mga privileges ano po ng mga may kapansanan po nating kababayan. Because po sa God is Able may usapin ho tayo at usapin na sa iba't ibang grupo din ang tawag natin ni inclusion. Inklusibo ba ang ating ministry? Inklusibo ba ang simbahan? Inklusibo ba ang lipunan? Pag sinabing inclusive, para ka nag-include, nag-imbita, isasali mo sa iyong mundo, sa iyong normal na kalagayan na may kapansanan. At para gawin yun, pag nag-imbita ka, ikaw ang pupunta. Ikaw ang bababa sa kinalalagyan mo. Ikaw ang go out of your normalcy or comfort zone para dalhin sila o dalhin sa kanila yung kanilang kinakailangan po ng mga serbisyo at mga pribilehiyo tulad po ng access, tulad po ng mga rampa sa iba't ibang mga buildings at mga kahit sa churches ho natin. Ano po. Minsan kasi iniisip natin, sila lang ho dapat mag-adjust sa atin dahil minority sila, tayo mayorya. Hindi ho. Pag inclusion ho ang mentalidad natin, tayo po ang aaka paabot sa kanila. Tayo po ang magbibigay ng new normal. Diba? Tinatapon natin yung term na yan sa after the pandemic, new normal. Sa new normal ho na may kapansanan. Ano po? Tayo po talagang umabot sa kanila at dinala natin anong meron tayo po mga pagkakataon, mga pribilehyo, dinala ho natin sa kanila. At sa isang simpleng rampa sa inyong simbahan o sa inyong gusali, pinapakita natin po na mahalaga sila at inaakap natin sila. So mahalaga na banggit yun, Ate Edna. At I'm sure kung nabubuhay ang tatay nyo ngayon, na-enjoy niya itong mga progress, itong mga development na ito towards a more inclusive society. Ano po. Ma'am Edna, nabanggit niyo po kanina po na mahalagang issue sa iyo dahil siguro sa naging karanasan niyo sa kapansanan ano po ang pag-minister sa mga tao may kapansanan. Ano, paano ka po hinubog ng iyong relationship sa Lord at sa ministry at paano ka tinulungan nito sa iyong paglilingkod sa mga may kapansanan tulad ng mga deaf? Yan. Yung mga nabanggit kanina na accessibility, ano po, yung rampa, elevator, accessible po siya sa mga wheelchair bound, ano po. Pero let us remember na hindi lamang po yun ang PWD, kagaya nga po ng mga deaf. Syempre, ang accessible sa kanila is to have a sign language interpreter. At yung kapapasa lang po na RA noong 2018 na ang Filipino Sign Language ang siyang maging official language ng mga deaf, and of course na magkaroon ng mga interpreter sa iba't ibang mga establishmento. So yung rin po ay mga kailangan no po ng mga iba't ibang PWDs. At syempre po dahil po sa exposure ko po dito sa mga PWD. Actually po yung kay Daddy po is parang after the fact na lang na oo nga pala parang after na lang yun. O nga pala, meron nga pala akong PWD na tatay. Kasi more on, na-focus ako sa mga deaf eh. Tapos na-realize, nga pala, si Daddy nga pala PWD. And kasi nga, ganun nga kami pinalaki, ano. And I praise God po dahil talaga namang yung exposure ko sa PWDs. Remember po na yung we are commanded to go and make disciples of all nations. So yun din po, ako po as bilang interpreter for the deaf nation naman po yung aking ni-reach out. Kaya naman po I praise God as well na sa church po namin meron pong mga inclusion when it comes to deaf, ano po. Pero napakalayo pa po ng kailangang maabot para po hindi lamang po deaf ang maabot. Iba rin po kasi ang management din naman para sa mga bulag. Ano po, iba rin po ang management sa mga iba't ibang mga PWDs. I really would like na someday na magkaroon siguro ng rampa din yung papuntang stage. Ibig sabihin po, kahit na naka-wheelchair, I welcome din po na mag-lead ng song. Welcome Amen. Din po na mag-lead ng prayers or or mag-preach, ano po. So yun po ang mga isa pa rin sa mga gusto nating i-attain. Gusto ko po yung interpretasyon ni Ate Edna po sa go therefore and make disciples of all the nations. Kasi pag sinabing nations, hindi lang naman yung political entity like the Philippines or the United States ang nations. Hindi lang naman lahi po ang nations. Ano po? Ito yung people group who share a common belief or a common experience like disability.
malaki ho ang disabled nation at may iba't iba pang mga sub-nation. Sabi nga ni Ate Ed na may deaf nation, may nation ang mga may Down syndrome, may nation ang mga bulag, may nation po ang mga may mental health condition. Alam niyo po, wag ho natin pong iwan sila sa laylayan po. At gusto ko rin sinabi ni Ate Ed na yung access ho, rampa papuntang stage. Kung pwede nga, papuntang langit pa eh. Papuntang stage. Bakit po? Ano po nire-represent ho nun? Na kahit ho sa entablado, front and center ng ministry ng Panginoon, ang isang naka-wheelchair, isang taong visually impaired, isang deaf, isang taong may pinagdadaanan sa kanyang pag-iisip ay welcome ho mag-awit, magpatotoo at gumawa ng amazing good works ng Diyos dahil po tinanggap natin sila at in-empower natin sila. That is my prayer, not only for civil society, but especially for the church. I'm sure si Ate Edna, tinawag ka ni Lord sa deaf ministry, you are an important agent of change and transformation, even in the heart of the church, that we may disciple all the nations. Ate Beth, kung nabubuhay ang daddy mo ngayon, anong request mo sa mga kababayan natin, sa pamahalaan natin, kahit sa simbahan, para mas ma-enjoy ng daddy mo ang buhay niya kung nabubuhay siya ngayon bilang may isang muscular dystrophy? Ano pa yung mga kailangan niya or nabanggit mo kanina, access? Ano pa kayang services or privileges ang sana meron ng mga tulad niya sa panahon ngayon? Yun lang naman, pero yung access sa hospital ng mga disabled, yun ang Bakit nyo po nasabi po yun na wala pa sa atin. Wala po sa inyo? Meron naman, kaya lang hindi pa siya masyadong kumbaga, kulang ang services ng mga hospital para sa mga disabled. So, mahalagang issue po yan po, ano? So, may hospital ho tayo, pero equip ho ba para sa mga may kapansanan? Pati ho yung wheelchair na pang-transport sa kanila ho, yung mga kama ho nila. Siyempre, yung skills. Actually, iniiyak ho natin sa Panginoon ho yan para sa minamahal nating bansa na mas marami pang mga physical at occupational therapists na maglingkod sa public service. In public hospitals and city health offices, municipal health offices, kasi po maraming nasa private practice. Pero po, gaya po nung isang natuklasan namin sa isa pong city na LGU na malapit ho sa NCR, dadalawa ho yung napangalanan ho nilang, if I recall, physical therapist for millions of people. So, we can improve those numbers, mga kagapay. Kung may taga-gobyerno na nakikinig nito, baka iniisip nyo, nako, na pinag-uusapan na naman kami. Hindi ho, pinagpe-pray namin kayo at inaabot namin ang puso ng mga allied health professionals ho natin na meron pong blessing ang Diyos para sa public service. Meron po. To go to the communities, to go to sa kanayunan, to provinces. Kaya sa Nueva Vizcaya, nagtatawag na si Ate Beth, pumunta kayo, maganda daw sa probinsya nila. Kailangan ho natin po kayo sa mga hospital natin. Bago tayo magtapos, may mga... Apo, Ate Beth. Actually, marami naman ng ngayon, hindi kagaya noon. Talagang binibigyan na nila ng pansin ng mga PWDs, di ba? Hindi kagaya noon. Actually, tama po yan. Nag-i-increase naman yung awareness ho, kaalaman ho at kamulatan natin ng mga kababayan natin at nagiging tanggap na po. Dati siguro nagtataka pa yung mga tao pero natatanggap po ngayon. Nabanggit mo, Ate Beth, mas nag-iiba na rin yung panahon, mas nagiging aware. Kayo po naging anak po na minsan naging kabataan din, na naging anak ng isang may kapansanan. Ano message nyo sa mga kabataan ngayon na nakikinig nitong inyo pong kwento? Meron ba kayo encouragement sa kanila na siguro sasabihin din ng tatay nyo sa mga kabataan tulad ng mga sinabi niya sa inyo nung bata pa kayo? Actually, pag may kapansanan, tulungan natin sila. Tulungan natin sila parang mabuhay ng normal. Yun lang naman. Ayan. Kayong mga kabataan, kayo po ay may energy at maraming ideas. Sabi po ni Ate Beth, tulungan nyo yung may kapansanan. Doon nyo po i-channel sa nangangailangan ang inyo po mga energy at ideas. Ikaw, Ate Edna, bilang isang naging kabataan din na nakaranas ng kapansanan po sa inyong pong pamilya, ano message mo sa mga kabataan natin na naging lumalaki rin ngayon tulad mo noon? Yung sa amin po kasi kung pag napakinggan nyo nga po yung kwento, it was an easy life dahil nga po sa naging pag-handle ni Daddy sa kanyang sitwasyon. Pero meron po akong marami po akong mga kakilala na with family with
hindi po ganun kadali. And syempre po, hindi rin madali syempre po para sa mga anak o sa mga kabataan to have a family member na merong PWDs. And I always tell them, ang lahat po ng kasagutan ay na kay Jesus lang. Hindi wala po tayong magagawa. Hindi po tayo mag-overflow ng pagmamahal kung malayo tayo sa Diyos. Pero kung tayo po ay hihingi ng tulong sa ating Diyos, marami po tayong magagawa kahit po sa mga difficult times. Maganda kong pangwakas ho niyan, Ate Edna. Sa kabila ng lahat na riyan ng Diyos, lumapit tayo, tumawag tayo sa Diyos, hingin natin ang tulong ng Diyos. At sa ngalan po ng Diyos nawa dumaloy ang kagalingan at dumaloy din ang pagmamahal. Tulad na nangyari sa pamilya nyo. Dumaloy ang kagalingan kahit po si Daddy po napanghinaan ng dystrophy pero nalampasan ho niyan dahil sa pagmamahal sa inyo at sa inyong nanay. Dumaloy po ang pagmamahalan sa inyong magkakapatid. Sabi niyo naging easy ang inyong pagtanggap at transition. Regalo ng Diyos yan. Hindi naging madali para sa lahat ng pamilya na tanggapin kahit nga po isang simpleng kapansanan po o simpleng sitwasyon, pero kayo po natanggap nyo po at nagkaroon po ng positive impact sa inyo ang naging buhay ng daddy nyo, kahit yung buhay kabanata ng daddy nyo may disability, nung siya may disability. Any final words of encouragement po para sa mga nakikinig natin mga kaagapay at mga tulad ninyo na nag-alaga o nag-aalaga na may kapansanan? Gusto nyo ba sila palakasin by some words of encouragement? Ang dasal lang lahat ng PWDs kailangan lang lakas ng loob at magdasal. Yun lang po. Salamat, Ate Beth, at kaisa nyo kami. Magdadasal tayo, magdadasal. Tama nga po, sa Diyos pa rin po ang kakayanan, ang kapangyarihan. Siya pa rin po ang ating pagmamahalan. Kayo po, Ate Edna, ano po ang mensahe nyo sa mga tagapangalaga din na may kapansanan? Yung mga tagapangalaga, especially yung mga pamilya, I would like to focus on doon sa mga may sakit na pwedeng mamana. Gusto ko pong mag-focus doon. Kasi pwede po talaga yang ma-break. Kahit po anong sinabi ng science, ng siyensya ng mga doktor, pwede pong i-break yan. Magkaroon lang po tayo ng relasyon sa Diyos. Sabi nga po sa Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed and the new one has come. So ibig sabihin po niyan, meron pong pag-asa sa bawat isa sa atin. We just have to hang on. We just have to cling on to the Creator of life. Amen. God is able. Walang imposible sa Diyos. Kahit o kapansanan, hindi ho mapagtatagumpayan po. Diyos pa rin ang pagtatagumpay. Si Kristo pa rin ang sagot. Si Kristo pa rin ang pag-asa. Si Kristo pa rin ang buhay. Ate Beth, Ate Edna, kakabilis ng oras. Napakarami nyo po at napakaganda ng share ninyo mula po sa amin sa God is Able. Maraming salamat po at pagpalain po kayo. Thank you din po. Thank you po. Napakatamis naman. God bless po. God bless po, Ate Edna. Maraming salamat, Ate Edna. More interviews to come at makakasama pa po namin kayo. Mga kaagapay, natapos po ang halos isang oras ng napakatamis at pinagpalang usapin sa kwento po ng tatay po, ni Tatay Ernesto po. Napakaganda ko ng kanyang patotoo, God is able. Sana na-bless po kayo. Sana po na-encourage kayo kahit papano. Lalo na po sa mga tagapangalaga, carers of PADs. Sana po makita nyo po ang inyong inaalagaan as a human being, fearfully and wonderfully made. Makita nyo po who they can be in the love of Jesus Christ. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs. Ako po si Brother Paulo Sanchez, from disability to possibility. God bless you po. We love you. God is able, from disability to possibility.